Hindi labing isang araw kundi sa loob lamang umano ng isang araw dinispatsa ang 125 million pesos na confidential fund ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ayon sa impeachment witness na si Ramil Madriaga, hindi naman dumating ang bise sa pagpapatuloy na impeachment hearing ng House Committee on Justice. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa kamera, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Pops J, halos isang araw nga lang daw nagasta ang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Yan ang giniit ng self-proclaimed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa bise. Idinetalya ni Madriaga na personal niyang hinatid ang bags of cash na naglalaman ng 30 to 35 million pesos na nanggaling sa Department of Education Office sa Pasig City at dinala sa iba't ibang lokasyon kabilang ang Cabuyao, Laguna, Tomas Morato, Quezon City at sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Direkta daw itong inutos ng bise at nina Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante La Chica na siyang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group. Kasama rin sa supplemental affidavit ni Madriaga ang pagbibigay sa kanya umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 25 million pesos para bumili ng mga motorsiklo para sa bise. At naisaad din ni Madriaga na nagsinungaling daw si VP Sara under oath noong maghain si Duterte ng perjury complaint laban sa kanya. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Paglilinaw naman ni Justice Committee Chairperson Jervy Luis Trono na sa ginawang pagpupulong, tanging pagdinig lang daw ito at hindi isang impeachment trial. Sa Kamara naman daw kasi talaga nagsisimula ang proseso ng impeachment at wala silang planong manghimasok sa mga gampani ng Senado na magsagawa ng trial sa impeachment complaint laban sa bise. Narito ang kanyang pahayag. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Pops J, walang representasyon sa kampo ni VP Sara ang dumalo ngayong araw sa pagdinig ng House Justice Committee. Pero aasahan nga natin mamaya ang magiging pahayag naman ni Attorney Michael Poa bilang dating tagapagsalita ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Pops J? Amy, naging emosyonal pa si Madriaga habang binabasa ang kanyang affidavit. Bakit daw siya naiyak? Kanina, Pops J, habang binabasa nga ni Madriaga itong supplemental affidavit niya na inahain niya dito mismo sa House Justice Committee, binasa niya yung nasa number 46 kung saan nagpapakita siya mismo ng suporta niya kay VP Sara dahil bago pa man daw ito nagdesisyon na tumakbo bilang Vice Presidente noong 2022, ang una daw nitong plano ay tumakbo nga bilang Presidente ng ating bansa for 2022 at nasaad niya doon sa Facebook post niya na magpapakita lang daw siya at boboto lang daw siya kung makikita niya sa balota yung pangalan ni VP Sara bilang Pangulo. So technically, Pops J, ang assumption natin nga dito, dahil nagtumanggi siya magbigay ng pahayag, ay naiyak siya dahil na rin sa ipinakita niyang loyalty kay Duterte na ngayon ay technically hindi na sira na yung naging ugnayan nila ni VP Sara. Pops J? Amy, sinabi rin ni Madriaga na ginamit siya umanong dami para magpasa ng malalaking halaga ng pera. Anong detalye rito? Pops J, kanina nung binabasa nga din ni Madriaga yung kanyang affidavit ay naisiwalat niya na ginagamit siyang dummy sa paraan na nagbubukas daw ng mga bank accounts gamit ngayon yung kanyang pangalan at naging financial conduit pa nga daw siya nito ni former President Rodrigo Duterte naman. Meron din nabanggit siya kanina na merong 3 separate occasions nga na nagpadala siya or kumuha siya ng 100 million pesos sa bangko sa loob ng mall sa Pampanga para nga daw sa laundering acts ni former President Rodrigo Duterte.
Amy, ano bang pinakahuling balita dyan sa Kamara bago ka sumalang sa live report mo? Sa ngayon, Pops Jake, ang naririnig natin ay kinukumpirma na ng National Bureau of Investigation itong mga pirma na nakapaloob nga doon sa receipts na natanggap ng mga recipients doon sa confidential funds kaugnay nga doon sa kay VP Sara, at na kinumpirma ng NBI na pare-parehas daw yung sulat na nakikita nila doon nung nakaraang pagdinig din, parang nasasabi na rin naman nila na may similarities nga daw, at ngayon nga kinukumpirma na nila kung bakit ganito yung naging assumption din nila, at yun nakikita natin ngayon sa document na meron nga similarities sa movement ng strokes, pati na rin daw sa alignment ng mga pirma ng mga recipients. Pops Jake. Amy, hindi rin talaga sumipot si VP Sara Duterte dyan sa pagdinig. Paano raw mangyayari ngayong wala siya dyan? Pops J, dahil nga hindi sumipot itong si VP Sara, ay tuloy-tuloy pa rin naman daw itong pagdinig ng House Justice Committee pagdating nga sa mga inihaing reklamo laban sa bise. Technically, wala naman daw kasing temporary restraining order din inilabas ang Korte Suprema. Kaya tuloy-tuloy din siya na mangyayari. Pero kung mababalikan lang din natin, Pops J, isa sa mga dahilan kung bakit nga hindi dumalo din dito ang kampo ni VP Sara or maging si VP Sara sa mga pagdinig dito sa House Justice Committee ay dahil naniniwala sila na isa itong fishing expedition, at mariin pa rin nilang ginigiit, Pops J, na itong nangyayari sa Kamara ay dapat daw iset aside dahil marami pa raw issue na dapat pag-usapan dito mismo sa Kamara imbis na sa impeachment na nangala. Amy, anong mangyayari kay Madriaga matapos siyang tumistigo ngayon? Kanina, Pops J, nakita natin na umalis na nga dito si Ramil Madriaga sa Kamara dahil binigyan lang siya until 4 p.m. para makalabas ng BJMP. Sa ngayon ay mananatili siyang detained sa BJMP, at magpapatuloy pa rin ang usapin ng Kamara patungkol nga dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Titingnan natin sa mga susunod na araw kung kakailanganin pa rin natin na makita or marinig pa lalo yung pahayag ni Madriaga dahil nga limited lang yung naging oras niya ngayong araw. So titingnan natin sa April 22 at April 29 na magkakaroon naman muli ng pagdinig ang House Justice Committee tungkol nga dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.